sila ng 9 na taon hanggang sa natuklasan nila ang tunay nilang pagkatao. Panoorin natin. Dear Kathy, Dear Caroline, lumaking nagsusulatan sina Kathy at Caroline. Nasa Davao si Kathy habang nasa Maynila naman si Caroline. Magpinsan ang turing nila sa isa't isa hanggang sa malamang kambal pala sila. Nung unay natuwa ang kambal na magkapareho sila maging sa pananamit. Subalit, madalas silang pagkumparahin dahilan upang magpasikatan silang dalawa at piliting maging magkaiba. Nang maging teenager, isang tiyahin na nagsama sa kanila sa isang simbahang Kristiyano. Naging simula iyon upang matanggap ni Kathy si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Maging si Caroline ay tumanggap rin sa Panginoon. Ngayon ay pinagpala ang kambal sa kanilang sari-sariling pamilya. Nakapangasawa sila ng parehong Gilbert ang pangalan. Ang dating magkaribal, ngayon ay matalik na magkaibigan. Ano kaya ang naramdaman ni na Kathy at Carol na mabunyag sa kanila na kambal pala sila? I'm curious to find out why they were separated in the first place and how they were reunited. Aalamin natin kay Kathy at Carol ang mala-telenovela nilang kwento sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Parang kwento sa soap opera ang pinagdaanan ng kambal na Kathy at Carol. Lumaking magkahiwalay at magpinsan ng turingan. Nang mabunyag na kambal pala sila, naging magkaribal naman. Ngayon, sila na yung best friends. Alamin ho natin ang buong kwento ni na Kathy Tan Foliente at Carol Tan Espiridion. Hello! Hi! Alam niyo mga kaibigan, hindi niyo ho natatanong, talagang identical twins ho sila. Ngayon na lumaki na sila, nagdalagan na, nag-asawa, medyo nag-iba na sila ng look kasi iba yung color ng hair, iba yung cut, gano'n. Parang hindi na magkamali yung mga asawa niyo. Oo. Diba? Actually, alam naman nila. Pad voice pa lang kung si Carol or si Kathy. Yeah. Magsalita ka nga, Kathy. Kasi yung voice daw ni Carol, parang medyo mataas. mas mataas yung pitch. Mas mataas ng Ako 1 daw, parang decibel. lower. Decibel. Lower daw. Paano kayo nahiwalay sa isa't isa? Kasi according to my parents, when I was 1 year old, when we were 1 year old, I was very sickly. Masakitin daw ako. So, they decided na ipahiram muna ako sa kapatid ng father ko. Kasi wala pa siyang anak during that time. And this is the one in Davao? Yes. So you grew up in Davao with your aunt and uncle? Yes. And they were doctors. So sickly ka, kaya ka binigay sa doctors na relatives. At saka yung hangin siguro sa Davao. Mas maaliwala. Respiratory ba yung sickness mo doon? Siguro. Kasi they found out na I had a congenital heart disease. I had a hole in my heart. Is it still there? Of course, wala na. They patched it up when I was grade 7. Now, you grew up na parang magpinsan lang kayo, yung naglalaro kayo and all that. Kasi as far as I can remember, may regular period na pumupunta siya sa house namin. Bakasyon siguro. Yes, in Manila. In Manila. Kasi she was nasa Davao siya, kami nasa Manila. So, pag nag-visit siya, ini-introduce kami by our parents as cousins. Kasi at the time na rin, yung last name niya, hindi Tan at the time. Ginawang Lim. Kasi yung uncle, Lim, asawa ng auntie. Yes, Lim sila. So yun, so pag nakikita kami, andito na yung cousin mo. So, pero you warmed up to each other kahit magpipinsan ang alam ninyo sa isa't isa? Yes. Close kayo? Yes. My recollection was, she used to write me letters. Oh. Binibigyan niya ako ng letters at saka pictures. And then nakalagay doon, your cousin, Carol. So yun lang ang You never noticed that magkahawig kayo? Gusto sa pictures na, parang kamukha ko yata to, sobra, gano'n. No. Hindi nga. Did you have the same haircut when you were little? I think so. Yeah, short hair. Ilang kayo magkakapatid talaga sa parents 3. nyo? 3 kami. So, the older sister, yes. no? Tapos kayong dalawa. Paano naman ninyo nalaman na twins kayo? Yeah, because so when I was 9 years old, yun nga yung mommy ko who was in Manila, still in Manila at that time, sabi niya nagkakaroon daw siya ng mga dreams about me. So she was crying daw every night. Siguro mga weeks daw yon. So sabi niya sa dad ko, ibalik na natin si Kathy, pagbakasyonin muna natin siya sa Manila.
And so, pumunta akong Manila. Nagbakasyon ako sa Manila to see And you never them. left again for Davao after Never, that? oo, never. Even though my tita called me up and say, balik ka na sa Davao, balik ka they dito. missed you rin siyempre siguro. Oo. But then I was happy kasi I had playmates. Oo. Saka yung siguro sinasabing, lukso na ko. Oo. Diba? Kayong, lalo na twins. Diba? Hindi siya nag-hesitate eh. Nung Yeah, I was just sinabi happy sa being kanya with ng them. dad ko na, tara, tira ka na sa amin. Kami na yung family Kaagad siya mo. nagsabing yes. Yes, nag-yes siya kaagad. So what was your reaction when you found out na magkapatid kayo? Ang nalala ko, pinakita nila yung picture sa akin na, ito ka nung baby ka, ito ka nung 1-year-old ka, magkasama tayo nun. Okay. So kami talaga yung kapatid mo. Kami talaga yung real dad mo at saka real mom mo. Okay. You Yun, just took so- that in. Oo. Kasi Easily. the important thing that time for me was, I was happy with them. Okay. You Yeah. had your playmates. Oo, yun, yes. Your cousins. Yes. And how about you? Were you shocked? Actually, walang ganun eh. Medyo weird, no? Wala lang. baka wala lang sabi recollection. kapatid siya, okay, sige, laro na. Walang Hindi iyakan na drama, or walang anything na, Secure. talaga, really, your sister. When did you finally understand? Pinaampun pala ako or you know, yun nga na twins kayo tapos was there any feeling of rejection later on or never? I cannot really remember the exact date. Siguro after 2 years. After 2 years, naisip ko, bakit out of the 3 daughters, bakit ako yung ipinamigay? So naisip ko, am I less beautiful? Am I less intelligent? Although they were always saying, kasi sickly ka, nahihirapan kami mag-alaga ng naalagaan ka, nahihirapan nasabay kami. na dalawa. So hindi ka naman nagkim-kim sa loob mo? Meron. So I felt, How did you deal with it I at the felt time? insecure and I felt medyo yung self-esteem ko medyo mababa kasi nakita ko baka ang dating sa akin nun parang less important ako at saka less valued. Did you take it out on your sisters? Especially your twin? Not really, Those Carol. violent fights or what? Not No? really, Carol. Nung sinabi mo kayo na magkaribal, kasi we were often being compared to parang kino-compare, sinong mas maganda, sinong mas matalino, ganon. Pero wala naman talaga akong bitterness sa kakambal kay Carol. But more on yung bitterness ko against my parents. Yun nga, I wanted to get to that, yung paano ang nagiging reaction ninyo pag kino-compare kayo sa isa't isa, especially growing up. Siyempre, after 9 years old, medyo iba na yan, lalo na pag teen years, di ba? Iba na yung mga naiisip at nararamdaman. Yes. Tapos, ang isa pa, you married a Gilbert, and you also married a Gilbert. Yes. So I'd like to know how you feel, how you felt about that and what are your thoughts on that after a break. So we'll just take a break, we'll come back. Stay with us, don't go away. We'll be right back. Hinho natin ngayon ay Identical Twins by God's Natural Design. Nasa lahi din nilang kambal. Alam nyo, sa katunayan, may kakambal din ang kanilang nanay. So mga kaibigan, ituloy po natin ang masarap nating kwentuhan kasama sina Kathy at Carol. Yes. So, kino-compare kayo nung maliliit kayo? Sino mas maganda? Sino mas matalino? Especially sa school, kasi may time, ng grade school kami, magkasama kami. Nasa isang school lang kami. So, mag-classmate pa. So, syempre, nako-compare, sino mas mataas yung score sa exam? Sino nga yung mas mataas ang score lagi? Alam ko, ikaw eh. Hindi ko maalala. Pero sa extracurricular ako. Talaga? Sa mga pananamit, the same din kayo lagi? Same. Binibili kami ng Most of the mom time. ko most of the Oo. time. Siguro biglang Parehong natuwa siya, no? color, Na lagi. pareho lahat. Up to what age kayo did the same clothes? Alam ko grade 6. Grade 6. Medyo Mga malaki 11 na na kami yun, noon. no? Oo. So, was it embarrassing for you? Did you enjoy it? What? Hindi naman embarrassing. Okay lang. Cute lang tingnan. Yeah, okay lang naman. Malagi kami may dance number. Yes, pag But may later parties. on, when we found or out na family. laging Can we ask you to have a dance number later? malaki ang namin. Gusto ko malaman na, di ba, paglaki ninyo, paano ang ginagawa mo noon, Kathy? Pag naaalala mo yung nangyari sa'yo, how did it affect you? What was the effect on you? Nangyari sa akin noon, meron akong feelings of parang may galit. Nakita ko may galit ako. At the same time, may insecurity din na Nagsisurface yun. Oo, Paano yun na-manifest? Paano lumalabas yung mga yung galit galit. mo? Siguro kapag naalala ko pag
yung mommy ko na pinapagalitan ako. So, Hindi mo matanggap? namumura ko siya. Di ba sa time na namumura ko siya. Tapos, pag alam kong mali yung, let's say lang, sometimes pag mali yung kanyang decision o mali yung kanyang nagawa, so yung bitiw ng mga salita ko medyo mabibigat. Tapos yung rebellion na gusto mo lang lumabas at gusto mong gumawa ng wild things. So, paano naman yun na naayos lahat yung mga nasa isip mo Oo. with your mother, with your parents? Mabuti na lang yung tita ko. She was guidance ulit. Counselor siya ng 700 Club. Yung Okay, tita ko you were grade. for 10 years. Pero in-invite niya ako sa church. When I was Siya ang nag-invite sa'yo sa church. when I was siguro 10 years old. So, during the time, nakita ko na hinihipo na ni God yung yung puso ko. May pagbabago ba nangyari sa'yo? Oo. So, tuwing pupunta ako ng church at the time, pagbalik ako ng bahay, gumagaan yung feeling ko. So, yung galit at saka yung gusto ko magrebelde, medyo nawawala. Tapos, nung high school ako, may nag-invite naman sa akin sa Bible study, mga high school friends, at saka, incidentally, yung sister namin, na-invite din sa church. So yun, unti-unti na naliliwanagan ka, Oo. nagkakaroon ka ng security Yes. based na sa pagkakilala mo sa ating Panginoon Jesus. Oo. Okay. Ang isa naman na nakakatuwa naman sa inyo, pareho pa ang pangalan ng asawa nyo, di ba? Yes, parehong Gilbert. Oo. Actually, at that time, nung si Cathy... Parehong favorite name niyo. Sige. Nung si Cathy na-engage siya at 23, 22, ang sabi niya si Gilbert daw yung name Okay. ng kanyang mapapangasawa. Sa isip-isip ko lang, although hindi ko sinasabi sa kanya, ba't ka na naman pangalan ng maging asawa ni Cathy Gilbert? I didn't like the name. Oo. But after 10 years, 11 years, Ikaw. na-engage ako sa pangalan Gilbert din. Gilbert. So parang funny, kambal na kami, pareho pang pangalan namin Gilbert. Kaya kami, yung asawa niya, tawag namin Gilbs. So sa ikaw, asawa ko Berts. Gilbert. Akala ko Berts. Or we can say, your Gilbert or my Gilbert. Oo. Yes. And when people talk about Cathy's Gilbert and Carol's Gilbert, Ganon. ngayon na may asawa na kayo pareho, may mga anak na kayo, nagbibigay ba kayo ng payo sa isa't isa? Do you consult one another? Do you ask for advice from each other? Actually, I consider Carol as my best friend talaga. Kasi we can talk anything under the sun. Saka pag merong isang bagay na super stress ako, sinong taong pwede kong kausapin? Si Carol talaga. Kahit na Naintindihan ka 11 p.m. Ay, Oo. talaga? Oo. So, naiintindihan Ang niya sarap. lahat. Oo. Kahit na anong... Alam mong hindi ka niya i-judge. Oo. Alam mong loyal siya sa'yo. Oo. Likewise, ganun din. So, kung ano yung na-experience ko, whether good or bad, kinakausap ko na siya right away. You have to share it with her right away. Yes, And pero may adjustment din. Kasi I've been a single person for a long time. So, minsan, ang tendency ko, si Cathy unahin ko. Pero naisip ko, wait a minute, dali may asawa na ako eh. Maganda yata, medyo loyal ako dapat sa asawa ko. So, pinapractice ko, unahin ko muna yung asawa ko, then saka ko siya tatawagan. Oo. Kasi iba kasi siguro talaga yung kambal, no? Would you say talaga meron kakaibang bonding ang magkambal? Ang pagkakaiba lang sa relationship namin is nung pareho kami nakakilala sa Panginoon, gumanda talaga yung relationship namin. Kasi dati parang Kaaway ka tayo may strife, saka parang lagi kaming nag-aaway. Siguro doon pa rin yung kompetensya before. I wouldn't consider her as my best friend at that time. Before, oo. Pero ngayon na naging Christian kami, nakilala namin si Jesus Christ, talagang super best friends kami. So getting to know each other talagang more and more through the years. Saka may time nga na nung college kami, pag hindi siya uuwi ng bahay, umiiyak ako. Kasi ba't di ka uuwi? Kasi uuwi lang siya weekends kasi nag-aaral ako sa Quezon City, siya sa Los Baños. So pag hindi siya umuwi from Los Baños sa bahay namin, umiiyak ako talaga kasi hindi ko siya Namimiss makita. mo siya. Yeah. I'd like to ask you one last question. Kasi ngayon, pareho na kayo mga magulang, di ba? Marami kayo natutunan growing up. Ano yung masasabi nyo natutunan ninyo growing up? Or maybe, ano man na gusto ninyong i-pass on sa mga anak nyo? O natutunan nyo na ayaw nyo nang ma-pass on sa anak nyo?
Is there anything na... Ako ngayon, ang gusto kong i-focus kasi na matutunan ng mga anak ko yung magkaroon ng spiritual heritage. Kasi it's easy naman to teach them academic excellence, na maging magaling sa school, That's right. saka mag-behave. Pero mahirap maturuan sila na mahalin ang Panginoon, ang mahalin ang Bible. I would only encourage them and pray kasi hindi ko naman kayang gawin yun, no? Pero as long as I live, I would want to pass that on sa kanila. Kasi kaya naman kami naging matino dahil dun din. Totoo. Dati kung wala yun, talagang... Ano ba tayong lahat kung wala ang Diyos? Magkaaway lang kayo parati. Oo. So I'm sure by your example also nakikita ng mga anak niyo yun, diba? I hope so, yes. I pray, yes. Siguro ako naman, base sa naging experience ko, kasi ako yung naipamigay when I was 1 year old, no? Siguro sa mga parents lang, kahit gaano kahirap ang buhay, whether nahirapan kayo mag-alaga, o kahit na masakitin, o kahit kulang sa finances, ang pakiusap ko lang, huwag nyo naman ibibigay yung inyong anak. Kasi yung baby na yan, that baby really has to be valued. Saka isipin natin yung effect din dun sa bata. Yun yung sigurong Yun siguro yung kahalagahan talaga na kilala natin ng Panginoong Jesus, yes, diba? Na nakikita natin na walang imposible sa Kanya, na kahit na may kakulangan, financial na kakulangan or whatever, siya yung magpo-provide ng lahat-lahat. Diba? So, masasabi mo ba, Kathy, na napatawad mo na ang mga magulang mo for I would not say give you away, but yung pagpapahiran niya sa'yo sa... Oo. Siguro, Connie, I couldn't say na I have when I learned about this, it was hard to forgive right away or one day na I forgive. It was a gradual thing, gradual healing. Kasi minsan, parang it took years, siguro mga more than 5 years na I would say I forgive them today, but later on, yung emotions, pag naalala ko, naiinis na naman ako. Process talaga, di ba? Oo, process talaga. So, ang talaga nakapag-heal sa akin, nakilala ko si Jesus Christ, na He is such a loving God, a gentle God, a compassionate God, na I've never seen such a pure and strong love before. So, sa Kanya ko nakilala yon. So, God became my Father and He became my healer. So, I could say now na I am totally healed from any rejection or any insecurity or any hurts I might have had against my parents. And it's really true, diba? The same comfort that we get from God is the same comfort that we give to others. Yeah. And like a while ago, when you were sharing that, diba? So now, that's why you're also both, better ministers of the Word. So you're able to show that same love that God has given you to other people and be able to understand them and comfort them. Tama. Carol, Kathy, thank you so much for your time.